Hindi lang sikat si Bea Alonzo ang dahilan kung bakit matagumpay siya. Meron siyang isang diskarte na pwede nating pag-aralan at gamitin. At kung ano yun, nako, tapusin mo tong video na ito. Hello mga kasangga! Welcome to my channel, Pearl TV and Travels Vlog. Mga kasangga, ang finance advisor, entrepreneur at businessman na si Chin Kitan, ay ginawang example ang ating beautiful Queen Bea Alonzo. Hinangaan niya ang galing at talino ng ating Queen Bea pagdating sa pag-manage ng kanyang pera and influence bilang artista. Let's watch this, guys. Para sa mga hindi nakakaalam, okay? Ako po ang inyong pansang wealth coach. Si Bea Alonzo po ay isang premyadong actress. She is a self-made woman na sobrang sipag. Ginagamit niya ang kanyang kita sa showbiz at nag-i-invest siya. Binibuild niya sa long-term wealth. So in other words, she's an actress na matalino pagdating sa pera and turned it into an investment. So ngayon, grabe, dami na niyang venture. May travel essentials na siya, may brand na siya ng Bash Manila, may farm pa siya sa Zambales, may real estate sa Pilipinas, co-ownership na cafe business, na monetize pa niya yung channel niya bilang personal brand. At balita lang, correct me if I'm wrong, meron pa siyang mga properties abroad. Hindi luho, pero panay investment at assets. Pero ito yung tanong, bakit kahit milyon-milyon na ang kanyang kinikita, yun nga, hindi pa rin siya tumitigil? At pangalawang tanong, bakit kaya may mga tao malalaki rin kumikita pero nauubos ang pera? Ang ginawa ni Bea Alonzo ay simple pero bihira. Simple kasi alam naman natin pag ang pera, pag kinita, ano dapat gawin? Palaguin. Pero bihira, hindi lahat kasi pag kumita, pinapalago. Karamihan, pag kumita, ginagastos. Ito lang napag-aralan ko rin na yung kanyang psyche rin. I'm sure, since sinabi niya sa sarili niya, hindi naman ako forever magiging sikat. So instead na iniisip niya na kikita lang siya sa pagka-artista niya at tinanong niya, paano pa ako kikita kahit di na ako nagtatrabaho, kahit wala na akong projects? Kaya ginamit niya ngayon ang kanyang influence, ang kanyang pera, di ba, para magtayo ng negosyo, investment. In other words, she allowed the influence and the money to work for her. Diba? Hindi siya nagfe-flex, diba? Pero ito yung nakakalungkot. Hindi lahat ng artista ay katulad niya. Hindi lahat ng taong kumikita ay marunong mag-handle at magpalago ng pera. Kasi karamihan, walang sistema, walang plano, walang direksyon, diba? Ang gusto lang, yabang. Kahit malaki ng kita, walang natitira. I've met a lot. Kaya nga, these are the things that we can learn from her. Take notes na. Number 1, pag kumita ka, invest in asset, not liabilities. Bea did not just earn money and spend it. Nag-build siya ng assets, generating income. From farm, real estate, business, she allowed money to work for her. Number 2, she leveraged her influence. Ginamit niya yung kanyang influence for personal brand, showbiz fame, ginawa niyang negosyo. Kahit wala na siya sa TV, tuloy-tuloy pa rin ang kita kasi may negosyo na siya ngayon. Number 3, she think long term. Financial security versus flexing. Every decision that Bea made was focused on long-term wealth. Hindi instant gratification, kundi long-term. Diba? So, in other words, how does this apply to you and me? You can now start small. Pag kumita ka kahit na maliit lang, focus on building asset. Learn how to invest. Learn how to use your expertise to leverage. Learn how to use your may influence ka rin, diba? On how you can create wealth. Kaya kung nakita mo kung ano yung strategy ni Bea, pwede mo rin gamitin yan, kapatid. Oo, ang kailangan mo lang na step-by-step guide para ma-apply mo sa sarili mo. Do you agree? So, para matutunan ang strategies ni Bea at ibang financially smart Filipinos, gumawa na po ako ng mga diaries para hindi na kayo mahirapan yung mga tools. Number 1, mag-build ng assets at lumaki over time. Maging master sa personal finance mo. Makapagsimula ka ng investment mo kahit na maliit na budget at maiwasan mo yung mga common money mistakes. Kung interesado ka matutunan yan, ika nga nasulat ko na yan sa mga aklat ko. If you're interested to read about it, just type tagumpay sa comment section. Mga kapatid, nakakatuwa talaga at inspiring ang financial journey ni Bea. From an award-winning actress to a smart investor to a businesswoman, ngayon, diba? Ang ganda na ng buhay niya. Alam mo, hangang-hanga ako, Miss Bea Alonzo. Sana, God willing, kung mabigyan ako ng pagkakataon, I would like to interview you at my channel. So, sana umabot tong video kay Bea. Salute! Thank you very much. Sana may natutunan kayo.